Nagsimula ang pelikula sa isang batang babae na nagngangalang Jonah, nakakauwi lang galing sa paaralan. Agad niyang hinanap at nilapitan ng kanyang ama na isang Russian. Ang araw na ito ay kaarawan ni Jonah, at dahil nasa hustong gulang na siya, binigay sa kanya ng kanyang ama ang wedding ring ng kanyang yumaong ina. Labis na natuwa si Jonah sa ibinigay na regalo ng kanyang ama, at pinaalalahanan siya nito na isuot ang kanyang dress para sa event mamayang gabi. Nang papaalis na ang anak, biglang nagpakita ang isang assassin sa likod ng lalaki na agad siyang pinatay at kinuha ang isang daliri nito. Nasaksihan ito ni Jonah na tumakbo palabas nang may tama ng bala sa balikat. Tumakbo siya palabas ng bahay upang hingi ng tulong ng kanyang tiyuhin, ngunit sa kasamaang palad ay binawian rin siya kaagad ng buhay. Makalipas ang 7 taon, kinuha ni Caldwell ang isang assassin na si Morgan upang patayin si Leszek, na siyang pumokontrol sa pinakamalaking negosyo ng human trafficking sa Europa. Inihanda ni Morgan ang kanyang sniper at tinangka ng tapusin si Leszek, ngunit biglang may bumaril sa kanyang balakang at naalertuhan ang mga tauhan ni Leszek dahil dito. Agad nilang sinugod si Morgan sa kanyang pinagtatago ang gusali upang patayin siya. Gayunpaman, naghagis si Morgan ng ilang smoke grenade at nagawang patayin ang ilan sa kanila. Nahulog siya mula sa gusali ngunit ligtas na bumagsak sa isang sasakyan. Ginamit niya ito upang tumakas, ngunit pinaputokan ng mga tauhan ni Leszek ang gulong nito na dahilan upang mag-crash siya. Nilapitan nila ang sasakyan ngunit nalaman nilang wala na si Morgan sa loob. Kasabay nito, si Leszek ay hindi pa rin naiwasan ng kanyang kapalaran at nabaril sa ulo ng isang hindi kilalang lalaki habang si Morgan ay nakatago. Inasikaso ni Morgan ang kanyang sugat sa isang hotel at tinawagan si Caldwell upang ipaalam sa kanya ang nangyari. Tinanong ni Caldwell si Leszek at sinabi ni Morgan na pinatay siya ng lalaking bumaril sa kanyang balakang. Gayunpaman, natutuwa si Caldwell na ligtas ang kalagayan ni Morgan at sinabi sa kanya na may bago siyang trabaho para sa kanya. Binanggit niya na isa itong malaking kontrata at ipapaliwanag niya ang lahat ng detalye sa kanya sa oras na makauwi siya. Nakatanggap ng tawag si Morgan mula sa kanyang kasintahan na si Sophie, na nag-aalala at hindi makatulog ng maayos mula nang pumunta si Morgan sa Paris. Sinabi ni Morgan na malapit na siyang umuwi at nagpaalam na sa kanya bago ibinaba ang tawag. Lumipat ang eksena kay Agent Buzz at sa kanyang mga tauhan na sinusuri ang pagkamatay ni Leszek. Naniniwala siyang pinatay ito ng isang bihasang contract killer na may karanasan sa militar at inutusan ng kanyang mga tauhan na makipagtulungan sa mga lokal na opisyal dahil ito ang best choice nila sa ngayon. Samantala, si Morgan na nakauwi na sa Italy ay sinusuri ang kanyang mga surveillance camera na nakalagay sa paligid ng lungsod upang makita ang nangyayari sa kalye. Nang makita niya ang isang babae na bumili ng pagkain para sa pulubing lalaki, natuwa siyang malaman na may mabubuting tao pa rin. Pagkatapos ay pinuntahan niya si Sophie sa paaralan nang matapos ito sa kanyang pagtuturo. Matapos ang ilang araw na magkahiwalay, agad niya itong niyakap at binigyan ng regalong kristal. Kinagabihan, nakita ni Sophie ang sugat sa kanyang balakang na ikinabahala nito. Nagsinungaling si Morgan at sinabing dahil ito sa aksidente sa motor, ngunit nagtataka na si Sophie dahil palagi na lang siyang umuuwi ng may mga pinsala at malalang sugat. Sinabihan siya ni Morgan na huwag mag-alala at malapit na silang magkasama araw-araw. Kinabukasan, nagkita sina Morgan at Caldwell sa restaurant upang pag-usapan ang susunod na trabaho. Agad na ipinaliwanag ni Morgan na tapos na siya at magre-retiro na sa trabahong ito. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Caldwell na ang trabahong ito ay 6 na kontrata at bawat kontrata ay nagkakahalaga ng $1,000,000. Ipinaliwanag niya rin na ang mga taong papatayin niya ay katulad din ng mga dati na lubhang masasamang tao na hindi deserve na mabuhay. Iginigiit pa rin ni Morgan na nais na niyang tumigil dahil gusto na niyang magbagong buhay, ngunit duda si Caldwell tungkol dito. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang mga taong katulad nila ay may 3 dahilan lamang upang magretiro, at ito ay kung nahanap nila ang Diyos, dahil sa babae, at kung sila ay patay na. Alam ni Caldwell na sa 3 iyon ay ang tungkol sa babae lamang ang maaaring dahilan ni Morgan. Sa huli, dahil sa matagal na niyang kakilala si Caldwell na nagsilbing mentor sa kanya, tinanggap na ni Morgan ang alok na trabaho. Kinagabihan, sinama niya si Sophie sa pamimili kung saan sinulit nila ang kanilang pagsasama. Inalok siya ni Sophie na makipagkita na sa kanyang mga magulang dahil nagsasawa na silang makarinig ng mga kwento lamang ni Sophie tungkol sa kanya. Habang naglalakad sila sa isang tunnel, bigla silang inatake ng isang lalaki at nagtangkang patayin si Morgan. Sa kabutihang palad, agad na napansin siya ni Morgan at nauwi silang dalawa sa matinding away. Nagawang mapatay ni Morgan ang lalaki matapos siyang saksakin sa dibdib na ikinagulat ni Sophie. Kinuna ni Morgan ng litrato ang lalaki at ang kanyang mga tato bago umalis kasama si Sophie. Natrauma ang babae sa kanyang nasaksihan at pilit na humihingi ng sagot kay Morgan tungkol sa nangyari. Pinahinahon niya ito at sinabing hindi siya ligtas sa kanyang tabi ngayon at kailangan niya ng oras upang malaman kung sino ang nagtatangka sa kanya.
Galit niyang tinawagan si Caldwell upang humingi ng mga sagot sa kanya patungkol sa mga nangyayari. Pinuntahan niya ito at ipinakita ang larawan ng lalaking nagtangka sa kanya at hiniling na hanapin ang pagkakakilanlan nito. Kinilala ni Caldwell ang lalaki bilang si Alex Drasko, isang mersenaryo na ayon sa kanya ay ang bumaril din kay Morgan sa balakang. Kalaunan ay inihayag ni Caldwell kay Morgan na si Drasko ay isa sa 6 na kontrata at ililipat na sa kanyang account ang $1,000,000 bilang reward. Ibinunyag rin sa kanya ni Caldwell na ang natitirang 5 target ay katulad niyang assassin at kinuha silang lahat upang patayin ang isa't isa. Kailangan na sa bawat assassin na napapaslang ay pinuputol ang daliri ng nakapatay sa kanya at ipapadala ito sa Paris upang maging kumpirmasyon. Si Caldwell ay tanging middleman lang sa trabahong ito at ang taong nag-utos sa kanila ay kinukonsidera ang trabahong ito bilang isang laro. Sinabihan niya si Morgan na alam niyang kaya niyang tapusin ito at kung nais niyang mabuhay sa game, kailangan niyang maglaro. Ibinigay niya sa kanya ang isang flash drive na naglalaman ng mga pagkakakilanlan ng ibang mga assassin. Napagtanto ni Morgan na ang 5 target ay mga napakahusay na assassin din katulad niya. Si Ryder, isang marahas na baliw na nangongolekta ng isang daliri mula sa kanyang bawat biktima. Si Pablo Martinez, isang mahusay sa paglason. Si Yuko, ay delikado pagdating sa mga patalim at malapitang labanan. Si Demir naman ay isang marahas at walang awa, at ang huling isa ay may misteryosong pagkakakilanlan at walang nakakaalam sa kanyang hitsura. Dapat na siguraduhin ni Morgan ang bawat pagpatay ay ipapadala ang kanilang mga daliri sa APO box sa Paris. Inihanda at tinipon niya ang kanyang mga sandata para makumpleto ang misyon na ito sa lalong madaling panahon. Nagtanim siya ng GPS tracking device sa sahig ng kanyang bahay at naglagay ng mga CCTV sa bawat silid. Sa bilangguan, ang misteryosong assassin ay ibinunyag na isang babae na nagngangalang Falk. Pinatay niya ang pangalawang assassin na si Demir at hiniwa ang daliri nito. Di nagtagal, si Inspector Leon ay nakatanggap ng isang parcel at dinala ito kay Dr. Pierre at nalaman na ito ay daliri ni Demir. Kalaunan, ipinakita na si Jonah ay nakaligtas at buhay pa. Nilapitan siya ni Leon upang ipaalam sa kanya ang pagkamatay ng assassin na si Drasko, ngunit alam na ito ni Jonah at tinanong ang ibang mga assassin. Wala pang balita si Leon patungkol sa iba na labis na ikinainis ni Jonah. Maya-maya pa, habang si Leon ay nasa sasakyan, biglang sumugod si Morgan at pinatulog siya ng suntok. Nang magkamalay, tinanong siya ni Morgan tungkol sa package na nakuha niya kanina at sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Sinabi niya kay Morgan na ang package ay naglalaman ng isang daliri at ibinunyag na naglalabas sila ng mga peking obituaryo upang kumpirmahin ang mga resibo. Siya ay nilalapitan matapos makuha ang impormasyon upang magtrabaho anonymously. Nagpa siya si Morgan na alamin pa ang tungkol kay Leon at nakuha naman niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Falk na humiling sa kanya na samahan siya sa pagpatay sa taong umupa sa kanila upang magpatayan. Unti-unti niyang napapagtanto na ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay nais na ubusin ang lahat ng mga assassin. Iminungkahi ni Morgan na maaaring gusto nila na pasanin ng mga assassin ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ibinigay sa kanya ni Falk ang kanyang contact information kung sakaling gusto nitong makipagtulungan at sinabi niya rin kung saan niya makikita si Pablo Martinez. Biglang naalala ni Morgan si Caldwell na sobrang alamang tungkol kay Drasko kaya sinimulan niyang hanapin ang background ni Drasko at nakita niya ang isang larawan nila ni Caldwell na magkasama. Pinuntahan at kinumpronta ni Morgan si Caldwell tungkol sa relasyon nila ni Drasko. Alam ni Morgan na si Drasko ay isa ring ex-marines tulad niya at pareho ring lumaki sa bahay ampunan at walang kaibigan o pamilya. Inamin ni Caldwell na naging katulad rin ni Drasko si Morgan na pareho niyang inampun noong natapos ang kanilang pagiging militar. Inamin niya rin na na-corner lang siya ng larong ito at kinailangan niyang pumili sa pagitan nilang dalawa ni Drasko. Nilinaw ni Caldwell na pinili niyang ibigay kay Drasko ang lokasyon ni Morgan upang patayin, ngunit alam niyang sadyang mahusay si Morgan at matatalo si Drasko. Gayunpaman, nagalit si Morgan para sa pagtataksil sa kanya dahil itinuring na niyang isang ama si Caldwell. Nalaman rin niya na alam ni Caldwell ang pagkakakilanlan ni Falk kaya sinabi ni Morgan na darating ito upang hanapin at patayin sila. Habang papunta siya para patayin si Martinez, nakatanggap si Morgan ng isa pang tawag mula kay Falk na ibinunyag na si Agent Voss at Falk ay iisa, ngunit may magkaibang pagkakakilanlan. Nalaman na ni Falk ang pinagmula ng $6 na milyong na kontrata at ito ay pinamamahalaan ni Maries, ang tiyuhin ni Jonah. Nag-hire si Maries ng mga assassin upang patayin ang lahat ng humahadlang sa kanya kabilang na ang ama ni Jonah, at nagpahintulot ito sa kanyang kumpanya na umunlad at manalo sa bawat pangunahing proyekto ng gusali sa nakalipas na dekada. Naniniwala si Falk na natuklasan ni Jonah ang ginawa ng kanyang tiyuhin at nais niyang maghiganti para sa kanyang ama. Gayunpaman, sigurado si Falk na hindi alam ni Jonah kung sinong assassin ang pumatay sa kanyang ama.
Pagdating ni Morgan sa kinaroroonan ni Martinez, naghanda na siyang patayin ito, ngunit nang makita niyang may anak ang lalaki, nagpasya siyang alamin na lang ang higit patungkol sa kanya. Nalaman niyang hindi inupahan si Martinez para patayin ng mga asasin, at ang huling taong napatay niya ay 8 taon na ang nakakaraan. Tinanong niya ang tungkol sa pinakahuli niyang trabaho na naganap sa panahon ng pandemya. Noong araw na iyon, nilason niya ang isang lalaki, ngunit masyadong mababa ang dosage na nagresulta lamang sa pananatili ng biktima ng 18 araw sa ospital. Kasamang namumuhay ni Martinez ang kanyang isang anak at sinabi niya kay Morgan na nagsisisi siya sa kanyang mga nagawa kaya nagretiro na siya sa trabaho. Sinabihan siya ni Morgan na may nagtakda sa kanila upang maglaban-laban at kailangan niya ng maraming impormasyon mula kay Martinez hanggat maaari upang malaman kung sino ang gumawa nito. Kinagabihan, si Yuko ay pumasok sa bahay ni Martinez at nagkaharap sila ni Morgan. Nagawang malamangan ni Yuko si Morgan sa kanilang laban, ngunit nang tangkang papatayin niya na ito, biglang lumitaw si Martinez at binaril ang asasin. Habang nagpapasalamat, biglang pinutol ni Morgan ang isang daliri ni Martinez at sinabing para sa ikabubuti nila ito. Pinutulan niya rin ng isang daliri si Yuko at ipapadala niya ang mga ito sa APO box sa Paris. Si Ryder ay pumasok sa loob ng apartment ni Morgan na hinahanap siya, ngunit naapakan nito ang tracking device na inilagay ni Morgan kaya naalerto ito sa kanyang presensya. Samantala, si Falk ay nag-inject ng lason kay Caldwell habang siya ay natutulog sa kanyang bahay. Ang lason ay nakakamatay at mayroon na lang siyang 1 oras upang mabuhay. Hawak ni Falk ang antidote para sa lason at sinabing ibibigay niya ito kung ibibigay sa kanya ni Caldwell ang file ni Falk at Morgan. Agad na sinunod ni Caldwell ang iniutos sa kanya, ngunit palihim na ipinadala muna niya ang file ni Falk kay Morgan bago ito ibinigay sa babae. Binura ni Falk ang kanyang file ngunit nakita na ito ni Morgan kaya alam na niya ang kanyang pagkakakilanlan at lokasyon. Nang ibinigay ni Caldwell ang file ni Morgan kay Falk, pinagmasdan nito ang larawan ni Morgan na kasama si Sophie, at kalaunan ay nalaman niya ang lokasyon ng babae. Hiniling ni Caldwell na huwag idamay si Sophie ngunit tinawanan lang siya ni Falk. Dito ay nahayag na si Falk ay isa ring ampon noon ni Caldwell tulad ni Drasko at Morgan. Sa sandaling tila pinatay na ng lason si Caldwell, nilapitan siya ni Falk ngunit biglang umatake ang matanda at binasagan siya ng bote sa ulo. Hindi gaanong nasaktan si Falk sa pag-atake ni Caldwell kaya sa huli ay walang awa niyang pinaslang ang matanda sa pamamagitan ng paggilit sa kanyang leeg. Kinaumagahan, tumawag si Morgan kay Caldwell at nagulat siya nang marinig ang boses ng ibang tao. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Falk na naglalabas ng kanyang buong pagkakakilanlan. Sinabi ni Morgan sa kanya na papatayin niya siya pagkatapos niya kay Ryder. Sa kasamaang palad, alam na ni Falk ang lokasyon ni Sophie at ibinigay niya kay Ryder ang lokasyon upang patayin siya. Agad na tinawagan ni Morgan si Sophie na nasa paaralan, nakikiusap na tumakas siya sa lalong madaling panahon, ngunit nakarating na si Ryder. Tumawag si Morgan sa pulisya tungkol sa isang kriminal na nasa paaralan. Sa kabutihang palad, si Sophie ay nakaligtas habang si Ryder ay umatras dahil dumating na ang mga pulis. Nang puntahan siya ni Morgan, hiniling niya sa kanya na sabihin kung ano ang nangyayari. Nagpasya si Morgan na ilantad na ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili. Dinala niya siya sa kanyang tagong silid upang ipakita sa kanya ang kanyang mga armas para sa trabaho. Ipinaliwanag niya na pagkatapos umalis sa Marines, nakatagpo siya ng isang lalaki na nagngangalang Caldwell na nagsilbing mentor at ipinakilala siya sa mundo ng mga assassin. Si Caldwell ay nagsilbi bilang middleman sa pagitan ng mga customer na gustong patayin ang mga masasamang tao. Sinabi niya na mula nang dumating si Sophie sa kanyang buhay, nagbago ang lahat at gusto niyang ihinto ang pagiging assassin upang makasama niya ito. Nagulat siya nang marinig na buntis ito, kaya nagpasya siya na ipahatid si Sophie sa kanyang mga magulang upang maging ligtas. Binisita ni Morgan ang bangkay ni Caldwell sa huling pagkakataon at nanumpa na ipaghihiganti ito anuman ang mangyari. Kasabay nito, si Jonah naman ay makikitang binisita ang puntod ng kanyang ama habang umiiyak. Kinabukasan, pinuntahan ni Morgan ang hideout ng assassin na si Ryder upang subukang patayin ito. Natuklasan niya ang maraming kagamitan para sa pag-torture habang hinihintay si Ryder na umuwi. Samantala, si Falk bilang si Agent Buzz ay nagtatrabaho para kay Jonah na walang alam sa pagkakakilanlan nito. Nalaman nila mula sa satellite footage ang lokasyon ni Morgan at Ryder. Hinanda ni Agent Buzz ang kanyang team at ipinadala sila upang patayin ang dalawang assassin. Hindi nagtagal, dumating si Ryder at agad na binaril ito ni Morgan. Gayunpaman, napapalibutan na siya ngayon ng mga otoridad kaya nagpakalat siya ng gas sa lupa at sinindihan ito upang hadlangan ang kanilang daan. Pagkatapos ay nagtanim siya ng bomba at tumalon sa gusali sa tamang oras. Tumakas siya sakay ng truck ng ambulansya at hinahabol siya ng lahat ng otoridad at nakarating sila sa tulay. Sa kasamaang palad, na-corner siya ng mga pulis sa magkabilang
direksyon. Pinili niyang magmaneho papunta sa ilog at binaril ang gas na naging sanhi ng pagsabog ng sasakyan upang akalain nila na patay na siya. Sa kabila nito, inutusan ni Agent Bus na hanapin ang katawan ni Morgan upang kumpirmahin ang pagkamatay nito. Kalaunan, nagawa ni Morgan na makatakas at muling hinuli si Leon. Sinabi ni Morgan na alam niyang malinis ang hangarin ni Leon, kaya pinilit niya ito na tulungan siya na isiwalat ang katotohanan patungkol kay Agent Bus at Falk na iisang tao lamang. Nang walang ibang opsyon, nagpa siya si Leon na tulungan siya. Di nagtagal ay ipinatawag ni Leon si Agent Bus sa punerarya dahil natagpuan na niya ang bangkay ni Morgan. Biglang sumulpot si Morgan sa kanyang likuran at tinutukan siya ng baril. Gayunpaman, si Falk ay bihasa sa pakikipaglaban sa malapitang labanan at binugbog si Morgan. Matapos ang kanilang mahabang away, nagawang masaksak ni Morgan ang kamay ni Falk sa pader. Nang tangkang tatapusin na niya ito, biglang lumitaw ang isang pulis kaya napilitan siyang tumakas. Habang ginagamot ang kanyang mga sugat, nalaman niya sa balita ang tungkol kay Marius at natuklasan kung nasaan si Jonah. Agad na pumunta si Morgan sa kinaroroonan ni Jonah at tinutukan siya ng baril. Ipinaalam niya sa kanya na ang kanyang tiyuhin ang pumatay sa kanyang ama, ngunit sinabi nito na ang kanyang ama ay pinatay ng isang asasin na katulad ni Morgan na inupahan ng kanyang tiyuhin. Iyon ang dahilan kung bakit nais niyang maubos ang mga asasin. Ibinunyag rin niya na ang 6 na milyon na ginugol niya sa pagtatrabaho sa mga ahente ay upang pigilan ang kanyang tiyuhin at hulihin ang mga asasin. Nalaman ni Morgan na nakipagtulungan si Jonah kay Agent Bus, ngunit hindi nito alam na siya rin si Falk. Kay Falk pala nanggaling ang ideya na magpatayan ng mga asasin upang maisakatuparan ang kanilang plano. Nang ihayag ni Morgan na si Agent Bus ang asasin na pumatay sa ama ni Jonah, hindi niya ito matanggap. Gayunpaman, ang 6 na milyon ay hindi pa naihatid sa sinumang asasin at na kay Falk ang lahat ng pera. Sinabi ni Jonah na nakatanggap siya ng balita na si Falk ay namatay sa atake sa puso. Sinuri sa computer ni Morgan si Falk upang makita kung siya ay talagang patay na, at nang makumpirma ito, tinawagan niya si Sophie at hiniling na makipagkita na sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, nagkita ang magkasintahan sa isang hotel, ngunit ipinaliwanag ni Morgan na hindi muna sila magkakasama ng matagal dahil alam niyang maaaring malagay si Sophie sa panganib. Kinabukasan, umuwi si Morgan sa kanyang bahay upang kumuha ng mga armas upang maghanda para sa susunod na araw. Sa hindi inaasahan, biglang tumawag muli sa kanya si Falk upang sabihin sa kanya na siya ay buhay pa. Nang malaman niyang hawak ni Falk si Sophie, nagmamadali siyang pumunta sa hotel at humingi ng tulong kay Leon. Sa kasamaang palad, na-activate ni Morgan ang cable ng bomba at kung tatanggalin niya ang kanyang binti, ang bomba ay sasabog at pareho silang mamamatay ni Sophie. Dapat siyang maghintay ng 5 minuto upang mag-expire ang bomba, ngunit kasabay nito ang pagkalunod ni Sophie sa bathtub. Dumating si Leon ngunit agad siyang binaril ni Falk ng 2 beses sa dibdib. Nang umalis si Falk dahil sa kumpiyansa na wala nang magagawa si Leon at isa kina Morgan at Sophie ang mamamatay, pinilit ni Leon na gumapang upang iligtas si Sophie sa pagkalunod. Nagawang makakilos ni Morgan nang mag-expire na ang bomba at agad na sinubukang iligtas si Sophie. Kalaunan ay nagkamalay na si Sophie, ngunit sinabi sa kanya ni Morgan na kailangan niyang umalis upang tapusin na ang lahat. Lumabas si Morgan at nakita si Falk na naglalakad palayo. Tinawag niya ang kanyang pangalan at pagkatapos ay agad na nagpaputok ng 1 beses na direktang tumama sa dibdib ng babae. Pagkalipas ng ilang araw, makikita na masayang magkasama sina Morgan at Sophie habang nagmamaneho sa isang kalsada sa Portugal. Sa huling eksena, ipinakita si Falk na nasa ospital at lumalabas na buhay pa. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.